sama-samang pagsigaw laban sa katiwalian. Kaya natin pangako, walang iwanan! Walang iwanan! Para lalo tayong maliwanagan at makarating sa kanilang ating mensahe, meron din naman tayong mga tagapagsalita sa hapong ito. Makinig tayong mabuti. Pakinggan natin ang kanilang sasabihin. Ang unang magsasalita, ang kapatid na Robert Topacio, isang ministro sa Iglesia ni Cristo. Magandang araw po sa inyo, mga kababayan. Ang isang prinsipyo po kaugnay ng panunungkulan sa pamahalaan ay ang tinatawag po na public accountability. Sa prinsipyong ito, ang mga lingkod bayan ay nananagot sa mga tao para po sa kanilang aksyon, desisyon at pagtupad ng kanilang rally. Diba?
naging uliran ito ipatutupad. Sinaing Congressman Nalrico na maralik na kaalyado ng dating House Speaker at ng kasalukuyang gobyerno upang harapin ang mga akusasyon laban sa kanila. Matapos na siya ay magsalita laban sa pamahalaan. Kaya nasaan ang tunay na pamahalaan para sa taong pamilya. Hindi ba mahalaga sa gobyerno ang tunay na pamahalaan at malisan? Mapansin-pansin ang mga alibay ngayon, tila naging napakataling naman. Nais natin panagutin ang mga sangkot sa kaniwayan. Na ang naging kasalanan ay hindi lamang ang pagnanakaw sa kaban ng bayan mula sa buwis ng mga mamamayan, kundi ang kanilang naging kakabayatan ay nagbunga ng pagkaintil ng buhay o pagkamatay ng marami at daan-daang Pilipino. Pagkawasak ng
kinabukasan ng napakaraming pamilya. Ito ang dahilan ng rally na isinasagawa at pinangungunahan ngayon ng Iglesia ni Cristo. Kasama ang mga kababayan natin katulad ng ating salubin. Hindi ito pakikialam sa politika, kundi ito ang isang pagpapahayag ng damdamin. Upang idagdag ang ibig ng Iglesia ni Cristo sa mga panawagan ng marami nating kababayan sa napakalaking katiwalian ito na inasasakupan ng maraming opisyal ng pamahalaan. Subalit, hindi man makakot ng malakas ng tao ang mga taong kasama at sakit na nakapit sa may hirap, sisingilin naman sila ng kapahugan ng Diyos pagdating sa panahon. Ano ang mahayag sa Biblia? Sa Aklat ng Loob, Kapitulo 20, mga talatang 20, 15, 19, 21, at 22 sa langit, aron makapagpapakita ang iyong paglalakbay ay walang katagsalan. Go out there with so many people and have our time and let the president know where we stand. Transparency is essential in public service because that's what we owe our residents, our community members, and those that we serve. You know, we are public servants, meaning when you hear the word public servants, we serve the public. And if we're not forthright or transparent with our policies, with our budget, with our initiatives, then we are doing a disservice to our communities. You want to know what government is doing to protect its people. You want to know that there is the next step to safeguard the next generation and the communities now. And so I think it's a beautiful thing that everyone is united because that's INC! INC! Mga kababayan, tayo ba ay nasa demokrasya? Tayo ba ay sa malayang bayan? Namili ba tayo noong nakaraang eleksyon? Pero tama ba ang mga ginagawa nila sa ating bayan ngayon? Hindi tama! Hindi tama! Hindi tama! Hindi tama! Hindi tama! Hindi tama! Kaya tayo nandito ngayon. Naninindigan tayong lahat dahil ito ang katungkulan ng mamamayan, hindi lamang sa ating saligang batas, kundi sa ating mga pamilya at sa future ng ating mga anak. Noong pinili natin ang demokrasya, tayo ay pinangakuan na sa demokratik na gobyerno ay mapapagunlad ang ating bayan, mapapaaral ang ating mga anak, mabibigyan ng trabaho ang ating pamilya, ibibigyan ng justisya ng pera mga mahihirap at walang magugutom, walang mawawalan ng bahay, at walang mawawalan ng pag-asa. Pero ngayon, ang mga pangyayari ay nakakawalang pag-asa.
sumigaw tayo ng karapatan natin sa isang malayang bayan na maunlad, na walang mga magnanakaw. Ay karapatan nating mga Pilipino na magkakapatid, anuman ang ating relisyon, ang kinabukasan ng ating mga anak, ang mahalaga sa atin. Tingnan nyo ang ibang bansa. Tingnan nyo ibang bansa na 5 years ago lang ay nangunguna tayo sa kanila. Ngayon, nasa kulelat na tayo. Nasa ilalim na tayo. Mga tao pobre ay nakapila para makasakay lamang ng jeep o bus. 5 oras hanggang makauwi. Ang mga buhaya ay naka-helicopter. May pagbili ng milyon-milyon dollars sa mga aeroplano. At ang masakit pa sa lahat, pinagmamalaki pa ng mga ang budget. Paldo-paldo na. Paldo, 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 paldo. Paldo na, Congressman. Aray ko. Tama na! Tama na! Tama na! May mananagot! 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 Maraming salamat mga kapatid. Pagpalain sana tayo ng mahal na Diyos. Mga kapatid, pasalamatan natin, Atty. Rowena Benson. Apat na salamat po! Salamat po! Salamat po! Ang inyong pong napakinggan ay ang damdamin, nag-aalab, ipinapaalala natin, hindi tayo laban ng gobyerno, hindi tayo papayag na nanununakbang na labas sa pamilya ng Panginoon. Ayaw namin sa demokrasya, hindi ayaw namin sa puno. Programming ng justisya at kapayapaan. Accountability, peace, justice. Transparency for the benefit of democracy. What is happening now in the Philippines is affecting not only the public and private sectors, but the words to describe the dynamism that the leadership of the executive side of the United States. Sir, please continue. Please continue. I'll be here for the free and both strategy. I'll be here for the right implementation of the law, support the assistive policies. I'll be here for one another. Thank you so much. Maning-manay, walang binatbat, miski-katiting, yung Alvin Flores, Robbery Gang. Istribugang, martilyogang, dugudugugang, salitigang, kuratong balilinggang, sa asestogang. Panis na panis dito kahit pagsamasamahin mo pa lahat ng gang. Mas matindi to kasi government official na yung member ng Robbery Gang.
government official na. Sa history ng Pilipinas, ito na yung pinaka-worst talaga. Ang masakit doon sa World Bank, uutang na naman sila. Bakit ba utang kayo ng utang? Wala namang project. Wala namang pandemic, pero ang lalaki ng budget. Niloloko niyo yung mga tao, tapos puro ghost project. Yung pangulutang sa World Bank, ginawa niyo ng racket. Alam niyo yung mga dalaman yung halatado. Biruin mo 300 plus sila sa Kongreso, tapos isa lang yung nominado. Sa dami nila dyan, yung iba takot magsalita. Mas pinili nilang tumahimik para di mawalan. Nang ano? Tondo. Kaya yan dapat ang nililinis. Yung ano? Ang dami ng tanong yung Kongreso. Kung meron kayong unang dapat linisin, ang una nyong linisin yung Kongreso. Kasi tahanan niya ng mga durubo sa kaming gagancho. Ghost project, maliwanag na panloloko. Saan ka nakakita na kontraktor na politiko? Tapos ang gusto nila, maglinis lang sa baba. Mahina talaga. Biruin mo, mag-uumpisa ka sa baba. Dapat mula taas pa baba. O nga naman, baka pag naglinis sila sa taas, baka pati sarili nila maisama nila. Kasi baka pag tumagal pa yan, mawala na sa mapa yung Bulacan. Ben, wala na sa mapa ang Bulacan. Tumigil ka! Oo na, nandiyan pa yung Bulacan. Isipin nyo umutang tayo sa World Bank tapos may nakaw nila. Nag-travel sila, nag-enjoy sila, umutang na, ninakaw pa. Saan ka pa? Ano na pala ng taong bayan? Banga! Sino magbabayad ng inutang? Tayo pa. Sino nagpasarap? Sila. Biruin mo, magbabayad tayo ng inutang pero wala tayong napala. Kasi nga walang project, walang ginawa. Baka naman meron, Ben. Akala mo lang meron pero wala. Wala. Wala! Isipin nyo inutang lang natin yon tapos pinang-kasino. Eh wala namang baha sa kasino. Kailan pa bumaha sa kasino? Bumaha ng pera, oo. Pero bumaha ng tubig, napakalabo. Hirap na hirap kami maghanap buhay tapos pinang-kasino nyo lang. Halos makuba na kami sa kakatrabaho tapos pinansugal nyo lang. Ano ba naman? Ang kakapal ng mukha nyo naman. Ubuan sana ng alipungan yung mga mukha nyo dyan. Pag magnanakaw ka tapos government official ka, gagawin kang state witness. Ikukulong ka ng korte tapos mapapawalang sala ka parang si Napoles. Doon nagkamali si Alvin Flores. Bago dapat siya nagnakaw, tumakbo muna siya sa Congress. Tama mali. Real talk din pare, ganyan talaga nangyayari. Yung Kongreso, kahanan ng mga buhaya sa kabuitre. Tapos yung mga mahihinang congressman dyan, takot pagsalita. Mas pinili nila manahimik, magtikom ng labi. Dapat pag magnanakaw na government official, yung kaso bigatan. Hindi yung bebedihin nyo tapos gagawin yung state witness dyan. Dadamit lang mga... Mga kapatid, pakinggan natin ang representante mula sa Jesus is Lord Movement, Mr. Stanley Flores. Sa Makumbay, Ilonggo po dito, si Atty. Rowena Guanzon, Ilonggo po. Mayong gabi sa inyo naman! Kapag sa Guanga, Taga-Mindanao, mayong gabi, gabi ng tanan! Si Stanley Flores po ay isang Ilonggo, Tubong, Bacolod City. Alam niyo po anong pinakamahirap na magsalita? Kailan ang pinakamahirap magsalita? Kung ikaw po ang magsasalita, kasunod ni Atty. Rowena Guanzon. Palakpakan po natin. Ang taas ng energy ng ating attorney. Pero ang tanong ko, kahapon pa kayo dito, bukas nandito pa rin kayo. Ang tanong ngayong gabi, bakit nandito kayo? Mga kapatid, una, binabati ko muna ng pinakamagandang gabi ang lahat ng mga kapatiran sa Iglesia ni Cristo. Sino meron sa akin? Ako po isang pastor sa Jesus is Lord Church at Jesus is Lord Movement.
Ang tanong nila, bakit ka pupunta sa Luneta? Hindi ka naman iglesia, JIL ka naman. Ang sagot ko,